Buenos dias sa mga taga Zamboanga, naimbag abigat sa mga Ilocano, at good morning sa lahat ng ating mga kamisis at kapatid dito sa studio at saan mang panig ng mundo. O ito ang Face to Face with Ate Coring. Handa na ba kayo sa ating kwentuhan, chismisan at kulitan? For today's kwentuhan, Mabilis ang pagpinta pero kalidad ang kinalalabasan sa talentadong Pinay. Oh! Ang paggamit ba ng AI ay nakakatulong o hindi? At ano ang mga pulisiya para sa AI? Ito po ay magagamit sa teaching, sa learning. Pero gaya po ng sinasabi ko talaga, in-emphasize po namin, responsible use pa rin po talaga. Murang damit ba ang gusto mo? Tara sa bilihan ng per kilo sa Moraita Avenue. Ito na, tingnan natin kung gaano karami yan. 1.5 kilos. O, di ba, bongga? Tas 300 pesos lang. O, ang bongga. All these and more sa Face to Face with Ate Coring. Kahit AI, kaya daw niyang labanan pagdating sa matalas na impormasyon sa chismisan. Ang marites ng barangay, Laila Chicadora! Good morning, Ate Coring! Yes! Ay, nako, Ate Coring, buti ka pa napakang-generous mo. Bakit? Ako meron kasi ako kilalang artista, female celebrity sikat. Napakang kunat naman pala neto. O, bakit Imagine naman? mo, Hindi ka makautang. Hindi. 1.5 lang ang binabayad sa stylist/makeup artist. Okay. Di ba mga stylist, syempre kahit naman papano, taasan mo naman ang bayad. So buong araw na yon. Yes. Oh. O di, syempre, ang kunat. O bakit pumapayag yung stylist? Kasi ang dahilan niya, nung una't pangalawa, sige maganda to para sa folio ko kasi sikat si ate girl. Kaya lang, nung binayaran siya, nung ikalawang pagkakataon na 1.5 pa rin, nakulang pa sa pang-taxi niya, dahil pagkalayo-layo ng location, yung pangatlo, inayawan na niya talaga. Kasi nga, ang kunat ng ate mo. Samantalang sa iba daw, sa mga co-stars, napakang galante. Pero pag sabi nga niya, siguro kasi maliit na tao lang kami kaya ganyan. Parang ano naman siya noon, parang nabelitel itong si stylist. Okay, pinangarap daw niyang maging weatherman para makita sa TV. Pero mabuti na lang may ibang calling na dumating. O ito naman ang kinalabasan niya, ang poging tambay ng barangay, Ryle Santiago! Good morning po, Ate Coring, Ate Lai, mga kamisis, sobrang baha talaga, nakakalungkot Grabe Ate yung Coring. bagsak ng ulan. Sobra po, ang lakas po pagkagising ko kanina, tapos nakakalungkot lang po kasi ang daming basura, tapos may mga walang choice, kailangan lumusong. Ayun. Ang dami na pong namamatay dahil sa leptospirosis, kaya dapat mag-ingat po sa baha. Oo, maraming namamatay dahil sa leptospirosis, pero mas maraming namamatay sa kleptospirosis. Yung lepto sa paa dumadaan, ang klepto sa kamay. Di ba po, kaya isa lang po yung bota na sinusuot niyo po? Oo, sa kaliwa. Dapat yung sa kaliwang bota mo, mas makapal. Alam nyo ba yon? Pag sumusuong sa baha. Di ba? Bakit po? Kasi di ba, leptospirosis. Ano? Oy, kulang ng bayad nyo sa akin dito, ha? Kulang na. Kulang na lang pakantahin din ako dito. Okay, si Pera Godmother naman, nauhaw sa kakalibot kung saan may nakikilalang mga taong nangangailangan pero deserve. Tatay na nagbebenta ng tubig sa kalsada naman para mapag-aral ang mga anak ang kanyang nakitang mabibiyayaan ng 5K for you. kung halimbawang meron ka mga nakita siya nagbebenta ng candy o kaya naman ng mga tubig sa kalye, ikaw ba'y nabili sa mga Opo yan? naman, nabili po para makatulong din sa kanila. Taga rito ka ba sa lugar na to? Ilan Opo, taon ka na sila. nakatira dito? 28 years na. Dito mo naman nahanap ang iyong love of your life? Opo. Wow! Arte-arte mo. Opo. Araw-araw, sakay ng bisikleta ay naglalako si Gilbert ng mineral water para sa kanyang pamilya. Kahit tirik ang araw o bumuhos ang ulan, tuloy lang siya sa pagtatrabaho. Hello, Kuya Gilbert! Ako po ang iyong Pera Godmother. Anong pinagkakaabalahan mo sa buhay? Mineral water. Gusto ko makapagtapos yung mga ano ko. Ilan ba ang anak mo, Kuya Gilbert? 3 po. Lahat ba yan nag-aaral? Yung ano na lang po, yung maliit na lang, bunso. So yung dalawa mong mas matandang anak nakagraduate na ba sila?
High school lang po. High Tapos school. nagtatrabaho na. So itong mga binibenta mong to, paano mo dinadala dito? Bike po, nilalagay ko sa sako yung tubig. Tinatali. Normally, gaano ka katagal nagtitinda hanggang maubos yung binibenta mo? Alas 7 rin ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Magkano naman ang iyong kinikita normally sa isang araw? Katulad po nito, nagtagtagulan, kumikita lang ako ng 300. Malakas natin yun, kumikita 600. 300, 600, mga ganyan. Ano ang pinaka mabigat na hamon ng buhay ang inyong pinagdaanan ng inyong pamilya? Ito, yung sakit ng balakang ko, injury po yung taha ko po. Isa, hindi na po ako nakakatalo eh. Sa kabila ng sakit na iniinda at mahabang oras sa kalsada, hindi pa rin sumusuko si Gilbert sa paghahanap buhay dahil para sa kanya, bawat patak ng pawis ay para sa kanyang pamilya. Hindi ka titigil hanggat hindi nauubos itong mga binibenta mo. Kaya naman, para kumita ka sa araw na ito, isasama ka ng iyong Pera Godmother sa studio para makilala ka ni Ate Corinne at mabiyayan. Ready ka na bang sumama sa akin? Let's go! Pera Godmother, yoo-hoo! Where are you? Ate Corinne, kasama ko si Kuya Gilbert. Ako'y nauuhaw sa Muntinlupa, kakaikot-ikot. Buti na lang nagbebenta siya ng mineral water. Ah, ganon. Yes. Mineral water? Opo. May bumibili pa talaga sa kalye ng tubig. Nagtatala lang po. Ah, nagtsatsaga ka. Ilan ba ang anak po ninyo? 3 po. 3. Napag-aaral nyo naman? Oo, napag-aaral nyo naman. Okay. Importante yun. Di ibig sabihin, successful ka. Diba? Matagumpay ka dahil sa pagbebenta mo niya, napapaaral mo yung mga anak mo. Huwag lang titigil. Hindi ba? Okay. Hindi po ako tumitigil sa kahit na ulan eh. Oo nga. Hindi sila titigil. Magkanong kinikita? 300 lang ang haba ng oras. Ate Wow. Corinne. 300. Hindi nyo man na nakukuha yung buhay na gusto ninyong mangyari, at least napapaaral mo ang mga anak mo. Opo. So, nagti-teamwork ba kayo ng asawa mo? Yung asawa mo may trabaho rin? Wala po, nangangalakal lang po. Ah, nangangalakal. Naku, yun ang mahirap, ano? Pero basta't na itataguyod ang mga bata. Okay. So, ilang taon mo nang ginagamit yung bisikleta mo? Matagal na po, binili pa ng anak ko po sa akin eh. Ha? Bigay pa ng anak mo? Ano, lumang-luma na? Nakita naman po. Bigyan na siya ng bagong bisikleta. Oh my God! Ah, meron? Wow! Ayan na agad! Ang bilis! natin! Ang bilis, Kuya, ang ganda ng bike mo, ha? Hindi nakakarag-karag. Oo, tay. Kaka-change oil lang po niyan. Ayun lang, Ate Corinne, pinaiyak mo. Salamat po. Diyos ko, baka ibenta mo yan, ha? Dapat yan ang gagamitin mo na, ha? Okay? Pagkatapos, pabibigyan ko yung asawa mo ng gamit para makapag-negosyo, yung barbecuehan. Ayun lang. Okay? Salamat natin ko rin. Oo, importante yun. Iyak na iyak si tatay. Kasalanan mo na naman to, Ate Corinne. Kasalanan ko na naman. Yeah, binigyan mo ng bike eh. Kasalanan ko na naman. Nabibigyan ko siya ng 5K for you. Ganon. Salamat po. Oo. Tay, yan ang sinasabi ko. Napakaraming mga taong nangangailangan. Pagkatapos yung budget sa Senado at Kongreso, winawalang hiyalang. Di ba, no? Oo, so, Tay, Tay, anong gusto mong eto sabihin? pa ang pwede mong ibigay sa iyong asawa. Ilabas mo na yan, right? Ate Corinne, ito na po yung ihawan set natin na mesa at ihawan mismo. Ayan, huwag mo ibebenta yan, ha? Opo, ate ko rin. O, uling na lang kailangan dyan, tsaka yung konti, pwede mong kunin dyan, yung ibebenta, paikutin ng pera, ha? Opo. Okay. Sa tapat ng bahay nilang barong-barong, pwede na Oo. mag-ihaw doon. Maraming bibili doon. Oo, Tapos okay. tumanggap din ng delivery. Di-deliver ni Kuya sa Pwede mga ka rin mag-deliver ng bahay-bahay. barbecue. Di ba? Happy ka? Happy ko, ate ko rin. Okay. Thank you po. O, meron ka bang gusto sabihin? Hindi na niya kaya. Hindi mo na kaya. Ay, umiiyak na lang Hindi siya. na kaya. Okay. Happy Okay. Saan ka naman susunod na mapapadpad? Ate Corinne, meron akong nakita isang tatay na dating truck driver na iniwasan, kasi muntik na niya masagasaan yung anak niya, iniwasan niya, kaya ayun, putol ang kanyang paa. Ay, nako. Yes, so Ewan dapat ko ba? natin tulungan yan bukas. Kaya napakaikli po ng buhay para hindi tayo tumulong kahit paano, ano. At dito kami sa Face to Face, sinusubukan namin hanggang sa kaya namin. Ayan, umulan man o umaraw, patuloy pa rin ang paghahanap
hanap buhay ni Gilbert. Ilang oras din siya sa kalsada para lang kumita para sa kanyang pamilya. Ang susunod naman nating bisita, nanay, na ilang oras din ang ginugugol para ma-master ang kanyang talent bilang napakabilis na painter. Next na, mabilis na pagpinta? No problem yan sa ating talentadong Pinay na speed painter. Mga kamisis, handa na ba kayo sa paandar, pasiklab at pasabog? Dahil narito na ang kababaihang may taglay ng talent na mapapahanga talaga kayo. Sila ang talentadong Pinay. Ako si Odette Kagandahan, talentadong Pinay ng Paite, Laguna. Bata pa lang ako, sobrang normal na sa akin yung mga artwork. Para sa akin yung purpose natin, yung meaning ng artwork sa mundo. Kasi lahat naman tayo mawawala eh. Para sa akin, sayang yung pagkakataon na nabubuhay tayo. So, pilitin natin na ilabas kung ano yung talent na binigay ni Lord sa atin. Nung maging nanay ako, na-stop ako sa traditional kasi sobrang love ko yung oil paint. Pero nung mabasa ko yung likuran ng oil paint, bawal siya sa mga pregnant women. Kailangan ko makaproduce, makagawa ng artwork na mabilisan. Sinubukan ko na in a minute lang, kaya. So napagsabay ko yung pagiging nanay at nakakapagawa din ako ng artwork. Kailangan kong sumigaw sa mundo. Kahit nanay na ako, may angkin pa rin akong talento. Hindi lang tayo pang bahay. Panglabas din tayo. At hindi lang tayo pang Pilipinas, pwede rin pa tayo lumabas sa ibang bansa. Ang nanay na mahusay at mabilis magpinta. Ang visual artist mommy ng Paete, Laguna, Odette Kagandahan. Wow! Wow! Aba, nung una, hindi ko alam kung ano ba yung pinipinta niya. Tapos baligtad pala. Wow! Odette, paano ginagawa ang ganyan?
Practice din po. Pero talagang artist po ako. Okay. So, fine arts. I took fine arts. You really took fine Yes. arts. At pinapractice talaga yung pagpipinta ng pabaligtad? Yes po. Mine-memorize ko yung highlights, mid-tone, tsaka dark. Ayun! Wow! Ibang klase. Uy, palakpakan naman natin siya ulit. Okay. So, ito, laman ito ng iyong content. Yes po. Oo. Ano-ano pa ang mga nasa content mo? Pero ito po talaga favorite ko si Jesus Christ kasi siya yung ina-acknowledge ko na pinaggalingan ng talent na meron po ako ngayon. Pero bukod po kay Jesus Christ, nagagawa rin po ako ng mga portrait on the spot. Ah, wow! Yes po. And traditional painting. Oo. Mga portraits. Ilang minuto lang ba yung ginawa mong yon? Parang 2 minutes something. Mga 2 minutes, yun ang iyong record. Yes. No? Galing. So, ano ang payo mo sa mga bata? Halimbawa, yung nakakabata na nagsisimula pa lang na magkaroon ng interest sa art. Dahil ang sinasabi naman ng ibang mga magulang, wala daw pera dyan. Oh. Dati po ganon. Oo. Pero ngayon po, mulat na ang mga kabataan na may pera sa art. At ngayon po, ang ganda ng takbo ng art, lalo sa Pilipinas, ang dami ng mga galleries ngayon. Right. At Oo. ang payo ko po doon sa mga kabataan, ay ituloy lang nila yung hilig nila sa pagdodrawing. Sa mga magulang po, huwag nyo pipigilan yung mga bata nyo. Before po yung anak ko nagdodraw sa wall. Oo. Minsan, papagalitan. Oo. Pero mas maganda na hayaan natin. Pero bigyan natin ng papel. Baka kaya wala siyang madrawingan, kaya yung wall na lang dinodrawingan. Parang nakita mo na yung bahay ko. Na puro drawing ng mga pader. Ang dami. Sa pinto, sa pader. Ang dami. Oo. At sobrang gusto ko po yung mga bata. Yearly lagi po ako volunteer na magturo sa amin sa Paete, Laguna. Free po yung turo ko. Tinuturuan ko po yung maliliit. Oo. Wala pong limit sa age. Basta gusto... Kayang humawak ng Crayola, go. Kayang humawak ng lapis, go. Ayun. So, yun po. Dapat lang talaga hanggang sa sila mismo ang mag-give up, Yes di ba? po. Kung hilig nila, ibigay ang hilig. Oh, ang ganda nito, oh. Si Leonardo Yes, da si Vinci. Van Gogh. Ay, Van Gogh, oo nga pala. And ito naman, ang Yan po style yung... mo. Yes po. Impressionist. Ayun, okay. So, ang sabi, Ryle? O mga kamisis, nagulat ba kayo doon? Ito. O, Mami, ano po gusto mo sabihin? Ano ang rating mo? Siyempre, 10. Ate, ang galing-galing niyo po. Oh, di ba? Ay, syempre, ito si Jessica ayaw magpatalo sa inyo. Ano yan, Mars? Ma'am, kahusay-husay, kahanga-hanga po ng ginawa nyo. Kagandahan talaga. Apelido kasi niya yun, kagandahan. No, So, diba? taga saan ba ang mga kagandahan? Taga Paete, Laguna po. Hindi hindi taga Cubao, Quezon City? Hindi ko po alam, Mga pero kagandahan? sa pagkakaalam ko po sa Paete po talaga kami. Sa Paite kayo talaga. Pero marami rin kagandahan dyan talaga sa 157 Pitwason. Yung corner, di ba? Sa Oo. corner. Palakpakan natin ang ating kaapat na talentadong Pinay Odette Kagandahan. Mga kamisis, abangan nyo pa ang mga susunod na kababaihan na magpapakita ng kanilang talento. Correct, kasi nga ipopost natin sa Face to Face with Ate Coring Facebook page at papapiliin namin kayo kung sino ang bet nyo pabalikin. Hanggang sa susunod na paandar, pasiklab at pasabog ng mga kababaihang may pambihirang husay. Ito ang Talentadong Pinay. Next na, nakakatulong o pandaya? Ano sa dalawa ang paggamit ng AI? Murang damit, hindi buy one take one, kundi per kilo na sa Murayta Avenue. All these and more sa Face to Face with Ate Coring. Ang AI or Artificial Intelligence sa online. Ang bagong teknolohiya na alam nating madaming-madami ang kayang gawin. Pero kailan nga ba ito nakakatulong? O kailan nakakaabala o nakakasira sa ating mga kabataan? Ano-ano at meron nga bang mga polisiya at ginagawa ng mga departamento ng ating gobyerno para medyo malimitahan naman ang gagawin ng AI sa buhay ng kabataan? Mga nanay, aminin natin, noong tayo ang nag-aaral, wala pang AI.
Lahat manual, encyclopedia, library, sariling sikap at tiyaga. Ngayon, ang mga anak natin, isang pindot lang, may sagot na. Minsan nga, hindi mo na alam kung sila ba talaga ang gumagawa ng assignment o may invisible na tumutulong sa kanila. So far, in my experience, oo, nakakatulong siya. Hindi naman totally na AI lang yung gagamitin mo all the way as a student, pero as a supporting application or sa device. Yes and no. Kasi minsan kapag na-overuse kasi yung paggamit ng AI sa mga student, parang nawawala na yung pagiging creativeness nila. Then at the same time, yes din, kasi may mga times na kailangan nating mag-create. Parang yung mga bagay na nahihirapan tayo, pwede nating gamitin yung AI. Mas mabilis mag-research, mas maraming resources, at pwedeng maging gabay. Pero may tanong tayong hindi maiwasang isipin. Natututo pa ba talaga sila o natututo na lang silang umasa? Kasi sa totoong buhay, hindi lahat ng problema may instant na sagot. Kung puro AI na ang sasagot para sa kanila, paano na kapag kailangan nilang mag-isip mag-isa? Ang AI, 1956 pa ginamit na yan sa Dartmouth workshop, kung saan pinag-aralan nila yung AI. Pero para sa atin, ordinaryong users, ang AI naging popular sa atin noong November 2022. Lumabas yung ChatGPT. So lahat ng tao ngayon nakakagamit na, nakakagawa na ng programs dahil sa ChatGPT. So, ang problema kasi hindi yung simpleng paggamit ng AI. Ang problema ngayon kung paano ginagamit ng bata o ng estudyante yung AI. Kung ginagamit niya to para magpaliwanag ng mga bagay na kailangan niyang malaman o i-critic yung ginawa niya, okay yun, magandang paggamit yun ng AI. So, nakakabuti siya. Pero pag gumawa siya ng assignment at nag-cut and paste lang siya dun sa assignment niya, eto na yung magiging problema natin dun kasi hindi sa kanya yung learning. So wala talaga siyang learning na nakuha. Useful to lang yung AI kapag pinapalakas nito ang sariling pag-iisip ng estudyante. Magiging problema ito kapag pinapalitan nito yung pag-iisip nung bata na dapat ginagawa ng estudyante. So halimbawa, sinabi mo sa kanya na, sinabi mo sa AI na explain photosynthesis to me in a way a grade 6 student can understand. Ginagamit mo to bilang AI tutor. Pero pag sinabi mo to na write an essay about photosynthesis for me. So ito na yung magiging problema kasi wala ka talagang kaalaman. So para sa ating mga estudyante, dapat meron silang simple test dito. Kung hindi mo kayang ipaliwanag o ipagtanggol ang pinasa mong assignment na walang AI, pag di mo kaya na walang AI, ibig sabihin, wala kang learning, hindi para sa iyo to. Mas maganda nga sigurong gabayan silang gamitin ito ng tama, hindi bilang kapalit ng utak, kundi bilang katuwang sa pagkatuto. Kasi ang teknolohiya dapat nagpapalawak ng isip, hindi nagpapaliit nito. At kasama naman natin ngayon, Attorney Cinderella Benitez Haro, Executive Director po siya ng Commission on Higher Education, para pag-usapan natin ang mga polisiya sa CHED ngayon. Mga college students po ito. Welcome to Face to Face, ma'am. Magandang umaga, Ms. Corina, and of course, sa lahat po ng nanonood ng Face to Face. Oo, naisip po namin na pag-usapan yung AI kasi ang dami na nagkalat po talaga ngayon yung paggamit ng AI. Sa kolehiyo ba, may policy na ba ang CHED tungkol sa AI? Tama naman po, Ms. Corina, na dapat na talaga itong pag-usapan. Dahil sa totoo lang po, hindi lang naman dito sa ating bansa, di ba? Sa buong mundo po talaga namang napakalawak na ng paggamit ng AI. Dito po sa Commission on Higher Education, naglabas na po kami ng polisiya when it comes to the responsible use of AI. Although ang ginagamit po namin ay policies, we espouse policies that our higher education institutions can use. Okay. So ano po yung mga polisiya na yun? I mean, what is responsible use of AI? Opo. So ang sinasabi po namin sa aming polisiya na binibigyan po namin ng
institutional autonomy ang ating mga universidad na magsagawa ng kanilang policy when it comes to AI. Pero dapat may mga parameters din po. Dapat po transparent ang kanilang polisiya. Dapat nalalaman ng mga estudyante kung ano po ang kanilang polisiya, paano po nila din-develop. Dahil kung hindi po alam ng mga estudyante po, talagang mahihirapan po talaga sila na implement po yon. At dapat din po yung academic integrity, Ms. Corina, very important na mas-establish pa rin yung academic integrity Meron po. daw nahuli ka makailan sa University of the Philippines na estudyante. Sa law school ito, no? Di umano. So, pinagbawal na daw ang AI sa incoming freshman college students? I think po parang nilimitahan po nila yata ang paggamit ng kanilang first year students Okay. sa AI. Gaya po ng nasabi ko, yun nga binibigyan din po talaga natin ng academic freedom ang ating mga institusyon na mag-set ng kanilang mga policies. Kaya po yan, isa po example yung nangyari po sa University of the Philippines. Nag-impose po sila ng kanilang polisiya when it comes to responsible use of AI. Kasi nga naman ngayon, pwede ka na mag-speech na tatanungin mo lang sa AI kung ano ang isusulat mo. O hindi ba sa law school pwede yan. Kung take home yung kanilang homework o yung kanilang gagawing pagsusulat. Opo. Tama naman po kasi marami din naman talaga din pong gagamit ng AI. Ito po ay magagamit sa teaching, sa learning. Pero gaya po ng sinasabi ko talaga, in-emphasize po namin, responsible use pa rin po talaga ang kailangan po natin when it comes to artificial intelligence. Okay. Hindi po ba dati ang CHED ay mayroong listahan ng mga kurso para sa mga high school students na gustong makasiguradong ang landing nila may trabaho? Ano na po ang pinaka-in-demand ngayon? Totoo naman po yun, kaya po may tinatawag po kami na CHED Priority Programs dahil gusto po namin i-link ang kukuhanin po nila sa kanilang magiging trabaho. Kasi syempre dapat po industry-driven din po kami, dapat nakikita po namin ano ang demands. Okay. Opo. Kasama po dyan, of course, ang information technology, IT. Opo, medicine, kasama rin po dyan. So yung mga health-related programs po natin, of course, yun nga gaya po na sinabi ko, which belongs po yung AI, yung mga IT po. So, ayon sa pagsasaliksik, ang pinakamagaganda daw na pasukin na mga kurso ay yung nursing, information technology, engineering, finance, or accountancy. Bakit kaya ito yung sinasabing mga course na dapat pag-isipan ng mga bata? When it comes to health-related, talaga pong kulang ang supply po natin sa halimbawa ng nurses, ng doctors. Kaya naman talaga pong pinupromote din po talaga namin na kuhanin ito ng mga estudyante ang nursing. And same din po sa engineering, mas maraming kailangan po natin na bigyan ng mga engineering na field. At gayon din po sa information technology because as we know po, ang AI ay isang very important, marami na pong AI-driven jobs na kaya naman kailangan po din natin na i-link ito sa information technology at computer science. Ayun. So ano po ang mga pangunahing pinagtinatalakay ngayon sa CHED para po sa mga pagbabago o reforma? Talaga pong nililink na po namin ang lahat ng mga ginagawa po namin sa ano pangangailangan ng industriya. Kaya naman po kami ay nagpo-promote po talaga ng centralized human workforce development. Kaya kailangan po ano man ang ginagawa po namin, mapa-scholarship, mapa-polisiya, dapat po industry-driven. Kasi otherwise po wala silang pupuntahan ang mga estudyante. Kaya kailangan po nakikita po namin yon kung ano ang mga pangangailangan po sa industriya at nililink po namin ito sa komisyon. Ayun, okay. Ang sabi naman ng ating mga kamisis. Medyo ninenervyo si Ate Trudis dahil college ang anak niya. Eh, mama, may tanong po ako kasi paano kung, di ba yung anak ko nag-aaral na bukod po sa kurso na nabanggit nyo, paano po ako makakasiguro na yung trabaho ng anak ko hindi po mapapalitan ng AI? Ma'am, punta po kayo sa aming CHED website, sa CHED Tanaw, because ililink na po namin yung mga trabaho na nangangailangan po, mga future jobs po, makikita nyo na rin po doon. At gayon din po, ano po yung mga programa na dapat po ay makuha ninyo para makuha po kayo ng trabaho na yon. So, Ayun. CHED Tanaw po namin, magiging ganun po ang makikita nyo po na impormasyon.
Okay, online naman, Ryle. Medyo hati po ang opinion online, Ate Kuring. Sabi ni Francis Morales, ngayon, madali na ang lahat sa sagot ng assignment sa school. Noong 90s at 2000s, punta kami ng library para makahanap ng mga sagot o di kaya mga aklat sa bahay, dun ka makakahanap ng sagot sa assignment mo. Mas challenge noon kasi mas na-enhance ang utak mo. Tama naman kasi ngayon masyado ng dependent. Ito naman si Jerwin. For me, malaking help ang AI sa college students, especially sa research, ideas, and understanding lessons. Pero dapat hindi tayo maging too dependent dito. Use AI as a guide, pero sariling effort and critical thinking pa rin ang mangingibabaw. Ayun, okay. O nga, may nakikipagrelasyon na nga sa AI, ano? So, kung meron man silang mga nais tanungin, sa CHED na lang po sila talaga pupunta. Opo, sa aming CHED website, sa CHED Tanaw po namin, may mga impormasyon na po doon. Ayun. Sa huli, bagong teknolohiya pa din ang AI at para naman sa mga estudyante, huwag nyo din ang mga abusuhin. Maraming salamat, Attorney Cinderella Benitez Haro. Thank you po. Thank you na. Next na, mura at kalidad na damit per kilo ang bilihan. Ipapakita namin sa inyo sa Face to Face with Ate Kuring. Gusto ba ninyong mag-update ng wardrobe pero ayaw nyong mag-update sa budget? May lugar na pwede na kayong puntahan na ang mga damit ay presyong budget-friendly at kiluhan. Ang pagbabase, tara na sa Murayta Avenue! Ay, naku, napaka-Julanis Morissette. Pero alam nyo, kahit na maulan ang panahon, kakariri natin ito. Alam nyo ako, personally, hindi talaga ako sumasakay o nakikiride sa mga fast fashion na tinatawag o yung mabilis na palit-palit ng mga usong damit. Pero dahil duster all the way, itong si tita ninyo, hindi ko naman kayo papabayaan mga kamisis dahil dito sa Quezon City, may ukayan na by donation na mabibili nyo. By the kilo! Wow! O, diba? Good morning, Ma'am Mona! Ayan, kariri natin ito. Ma'am, magkwentuhan tayo. So, ito ay puro ukay natin. Yes. So, kwentuhan niyo po kami kung bakit by donation, by the kilo. Ano po ba yung konsepto ng ating Kilos QC? Sa Europe, uso po sa kanila yung 1 euro per kilo ng mga damit. Kaya dito po yung concept, in-apply po natin sa Pilipinas, pero lahat po ay donations po. Tinitimbang siya. Tinitimbang ang pagbili. Yes po. Okay. Tapos ma'am, meron bang kinapupuntahan etong yung binabayad namin? Ang lahat po ng proceeds ng ating Kilos QC store ay napupunta po sa ating Learning Recovery Fund. So ito po ay para sa edukasyon ng ating mga public school students na kulang pa po sa tutoring po ng ating reading and math comprehension. Pero ito, puro kilo to. Yes po, itong pile na to, puro kilo. Pero Okay. sa ibang part ng store, may mga individually priced items po tayo. Ano naman to? Ito naman po yung simula po ng ating individually priced item. So, for example, ito Yeah, pong blouse, 100. 100 pesos lang po siya. Oo. Pero may brand na po ito. So, may mga iba't ibang brands po tayo dito. Wow, 100 lang. Oh, ganda. Cute to! Oh, magkano to? 50 pesos! O, di ba? Parang sa mga chikiting. Ganda. Ay, Kilos pwede rin to QC. pang office, ma'am. Apa, Di ba? pwede Yung mga din po. blazer, oh. Ayan, oh. Mga ganyan. O, di ba? Ang ganda. Oh. Ay, parang, ang ganda naman ito. May flag, oh. Ang ganda. Ang ganda. Ay, parang may jacket akong ganito. Ay, teka lang. Kamukha nung... Ay, hindi. Ito nga yung jacket ko. Nakisabit nga pala ako kanina. Ito naman po for men. Very limited lang po yung men. Sorry, Kaya encourage po namin na marami pong mga lalaki. Kung may mga damit po kayo, ay pwede niyo pong i-donate. Pero ma'am, bakit naman sa murang halaga nyo pa rin siya binibenta kahit napakang gaganda pa, maayos pa? So lahat po kasi pre-loved na po siya. So hindi naman po namin pwede presyohan ng mas mataas. And really, ito po ay parang lang po, yung konsepto po kasi ng ukay-ukay, dapat mura po talaga yung data po ninyo. At saka maganda rin kasi yung concept nung
yung kapupuntahan nung kapag bumili ka rito. Yes po. Oh, ang ganda. May mga maong din sila, may mga slacks. Ang dami talaga mabibili dito sa ating Kilos QC. Ngayon, kariri na natin, tulungan na natin yung mga kamisis natin na mag-shopping. Ayun, paborito niyong parte, no? Oo, mula sa wala. Ayan. Hanggang sa magkakaroon. Okay. Ito na. Tingnan natin kung gaano karami yan. 1.5. Wow! O, diba? 1.5 kilos lang siya. 300 pesos. Sa halagang 310. O, 309 pesos and 60 centavos. Bilangin natin kung ilan. O, diba? Isa, dalawa, tatlo. 11. O, diba? 11 sa 1.5 kilos. O, di ba, bongga? Tapos 300 pesos lang. Thank you, Ma'am Mona. Dahil andito ka lagi para sa amin. O, ito mga kamisis, meron na naman tayong bagong idea kung saan tayo pupunta para sa mga mura na pre-love pero magaganda pa. O hindi ba nakaka-happy dito? May natututunan, napahanga pa tayo at meron tayong mga lalong nalalaman tungkol sa iba't ibang bagay. Kaya tara na po dito. Kayo naman ang susunod na studio audience namin dito. Sa mga nanonood sa bahay, kung gusto nyo maging part ng studio audience namin, iscan mo na ang QR code na nasa screen ngayon. Correct! Scan na at itayin ang mensahe ng aming staff para sa kumpirmasyon. See you soon, mga kamisis! Kwentuhan bukas. Mga kwento ng mga nabuli noon, sikat na ngayon. Walang uuwing malungkot sa Ate Coring's Surprise! Adobo pero may gata. Ang kakaibang ulam na yan sa Ihain na yan. Ito ang Face to Face with Ate Coring, harapang kwentuhan at usapang walang iwanan. Face to face, issue ay malapit. Face to face, solusyon ay hanapin. Face to face, problema ay ayusin. Sa tulong ni Ate Coring. Face to face. Sa buhay, minsan, problema'y di maiwasan. Swerte kabuhayan, hirap mong makamtan.